Magandang araw! Kumusta na po? Sana nasa mabuti kayong kalagayan saang panig man kayo ng mundo naroroon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa problema ng ibang mga kalalakihan na kung saan hindi na tumitindig ang kanilang ari. Tatalakayin din natin ang mga sintomas at mga dahilan kung bakit kayo nagkakaganon at yung maaaring solusyon o gamot para titindig ulit ang inyong mga ari. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pasuyo naman dyan, pasubscribe naman. Thank you! So, without further ado, let's start! Sakit ng hindi pagtindig ng ari ng mga lalaki o ito yung tinatawag nilang male impotence. Ito yung medical na kondisyon kung saan ang isang lalaki ay hirap o hindi kayang patindigin ang kanyang ari habang nakikipagtalik. Maaari ring ituring na erectile dysfunction ang hindi kayang patagalin ang pagtindig ng ari. Sa panahon ngayon, pangkaraniwang ginagamit ang mga gamot tulad ng sildenafil upang pagandahin ang daloy ng dugo sa ari at magdudulot ng ereksyon. Bagamat mas karaniwan ito sa mga lalaking may edad 75 o pataas, maaari din itong maranasan ng mga mas batang lalaki. Walang tiyak na edad kung kailan mararanasan ng isang individual ang mga sintomas na ito. Ngunit maaari rin itong magkaroon ng pangmatagalang epekto sa psychological health at buhay sexual ng isang lalaki. Narito ang mga sintomas ng isang impotence o yung tinatawag nilang erectile dysfunction, yung hindi na tumitindig si Manoy. Ang pangunahing sintomas ng male impotence ay ang kahirapan sa pagtindig ng ari. Kasama na dito ang kahirapan sa pagpapanatili ng ereksyon habang nakikipagtalik at ang kawalan ng gana sa pakikipagtalik. Maaari ding maranasan ang kahirapan sa pagtindig dulot ng mga panandaliang sanhi lamang. Hindi dapat ito ikabahala kung ang kahirapan sa pagtindig ay nararanasan lamang paminsan-minsan. Tandaan na lahat ng lalaki ay maaaring magkaroon ng problema sa pagtindig kahit wala silang erectile dysfunction o impotence. Narito naman ang mga sanhi ng erectile dysfunction. Dalawa ang maaaring sanhi ng erectile dysfunction. Una, maaari itong maging dulot ng psychological causes. Ito ay ang mga sumusunod. Nagkakaroon ka ng erectile dysfunction pag ikaw ay nai-stress. Stress ang isa sa pinakamalaking dahilan ng impotence sa mga kalalakihan. Maaaring manggaling ang stress sa problema sa trabaho, problema sa pera, sa negosyo, mga relasyon, problema sa pamilya, at maaari ring maging dahilan yung problema sa pag-aaral. So, iwasang ma-stress mga boys kasi nagiging sanhi ito ng hindi pagtindig ng inyong mga ari. Nandiyan din dahilan yung pangamba. Maaari ding magdulot ng erectile dysfunction ang sobrang pangamba o kawalan ng tiwala sa sariling kakayahan na makipagtalik. Madalas rin itong tawagin sa Ingles na yung performance anxiety. Kasama na rin dito ang mababang tingin
sa sarili. So, dapat meron kayong self-confidence lagi para tayong-tayo ang inyong mga ari. Nandiyan din maaaring dahilan yung depression. Isa ring pangkaraniwang sanhi ng erectile dysfunction ang matinding depression dahil nagdudulot ito ng matinding panghihina sa katawan at isip ng tao. Ang mga gamot naman para sa depression ay maaari ring magdulot ng ED bilang side effects. So, iwasan ninyong ma-stress, magkaroon ng pangamba at depression. Kasi yun yung nagiging mga dahilan minsan ng pagkakaroon ninyo ng impotence. Yun yung psychological causes. Mayroon ding mga physical na karamdaman na maaaring magdulot ng erectile dysfunction. So, narito yung mga physical na karamdaman. Yung pag kayo sobrang napapagod or nanghihina, hindi tumatayo ang inyong simanoy. Sobrang pag-inom ng alak. Ayan, sa malalaking naglalasing, napapansin nyo ba yung mga nyo hindi tumitindig, nalalasing din. So, iwasan ang pag-inom ng alak, iwasan yung panghihina, at nandyan din yung sobrang paninigarilyo, sakit sa utak, alta presyon, diabetes, hypogonadism, at saka yung stroke. Yan yung mga physical na dahilan na maaaring magdulot ng erectile dysfunction. Nandito rin naman yung mga pagsusuri para malaman kung ikaw ay impotence o erectile dysfunction. Bagamat walang formal na pagsusuri ang isinasagawa upang matiyak ang erectile dysfunction, mahalagang alamin kung mayroon mang mas malubhang karamdaman na nagdudulot nito. Ang blood test ay isa sa pangunahing pagsusuri na isinasagawa upang matukoy ang mga karamdamang ito. Mahalagang magpatingin kaagad sa doktor kapag ang pasyente ay tiyak ng may kondisyon tulad ng sakit sa puso, diabetes, o yung sobrang katabaan o yung tinatawag nilang obesity. Tatanungin din ng doktor ang kasaysayang medical ng pasyente o manghihingi din ng urine sample upang malaman ang tiyak na sanhi ng hindi pagtayo ng inyong ari. Paano nga ba nila ginagamot ang erectile dysfunction o yung impotency? Matapos tiyakin ang masanhi nito, mahalagang makipag-ugnayan sa isang doktor upang mapag-usapan ang angkop na paraan ng panggagamot. Mahalaga ito lalo na sa mga pasyenteng may kondisyon na nagdudulot ng erectile dysfunction. Ang mga sumusunod ang karaniwang isinasagawa para sa mga sintomas nito. Gaya ng sinabi ko kanina, yung pag-inom ng gamot na sildenafil. So, pag napapansin nyo nang hindi na tumatayo ang inyong simanoy, pwede kayong uminom ng sildenafil dahil napapaganda dito ang daloy ng dugo sa inyong ari at ito ay tatayo. Pwede rin kayong gumamit ng penile prosthesis o yung vacuum contraceptive devices. Nandiyan din yung pagturok ng gamot para sa corpora cavernosae. Maaari ding sumailalim ang pasyente sa psychotherapy para sa mga psychological na sanhi na erectile dysfunction tulad ng stress at depression. Paano natin maiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction? Sabi nila, ang mabuting pagbabago sa pamumuhay ng isang lalaki ay ang susi sa pagpapagaling ng erectile dysfunction. Nangunguna dito ang pagkain ng wasto at pag-iwas sa masamang bisyo. Nakakatulong din ang ehersisyo at pagbabawas ng timbang upang bumalik ang lakas ng katawan at pag-iisip.
Higit sa lahat, ang erectile dysfunction ay madaling maiwasan o malalabanan kung may suporta sa inyong mga asawa. So, yun lang po. Thank you. Salamat sa pakikinig and please don't forget to subscribe. Hanggang sa muli. Yung paalala lang po sa mga lalaki, dapat meron kayong malakas na self-confidence para maiwasan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction. Iwasang ma-stress. Cheers! Chillax lang po tayo. Bye-bye! Hanggang sa muli. I love you all. Mwah!